Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulog balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa mga adlaw sang Lunes, Disyembre 22, 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton mga mainit na Pangulong Ginalan. ICPO nagpaandam sa publiko batok sa pagbakal sang illegal na palupok sa buong holiday season. TTMO nag-engganyo sa publiko nga magsakay sa public utility vehicle sa buong peak holiday rush. Motlog Island sa Concepcion may kaugalingon nga kulwaan sa kuryente. Pasig City ginkilala bilang best performing anti-drug council sa Iloilo. Anong karebelde sa probinsya nagbaton sang bulig pinansyal. Online application period para sa WVSU admission examination ginpalawig pa tubtob sa katapusan nga adlaw sang 2025. Kag electric rates sang more power may pagnubo subong nga Disyembre. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Ginpaandaman sa Iloilo City Police Office ang publiko nga hindi magbakal sa mga palupok nga illegal para mas pasiguro ang safety sang tanan subong holiday season. Nagpaandam mga ICPO kasunod sa pagsa publiko sa listahan sa mga ginadumilian nga firecrackers kag pyrotechnic devices. Base sa Executive Order No. 28 kag Republic Act 7183. Ini ang ginalakipan sang Watusi, Piccolo, Pop-Up, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Special Atomic Bomb, Atomic Triangle, Large Size Judas Belt, Goodbye Dilima, Hello Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, King Kong, Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke in Can, Pillbox, Kabasi, Tuna, Goodbye Chismosa, Dart Bomb, GPH Nuclear, kag Buga. Katiwan sining mabantayan ang pagmanufacture, pagbaligya ang pagpalupok agad malikawan ang firecracker-related injuries. May kantanan sinigin manduan ni ICPO Director Kim Ligada, ang mga station commanders nga i-monitor ang ila area kag dapat ang mga nagabaligya kung ginabaligya nga palupok ginkuha lamang sa mga licensed manufacturers, registered dealers kag retailers. Suporta kag kooperasyon ang panawagan sang ICPO sa publiko sa idanom sang RA 7183 o kon firecrackers law ang sinuman nga magalapas magapangatubang sa penalidad nga 20 tubtob 30,000 pesos nga multa kag pagkapreso tubtob sa isa ka tuig. Radyo Pilipinas News. Agad malikawan ang pagpugok sa trapiko sa mga dalanon sa syudad Ginainganyo sa Iloilo City Traffic Management Office ang publiko nga mas gamiton ang public utility vehicles kung magbiyahe padulong sa syudad sang Iloilo. Suno kay TTMO Head Odarico Garbanzos may maayo nga sistema nga gamiton ng mga pampubliko nga salakyan agud mabuhina ng mga nagabiyahe nga salakyan sa mga dalanon. Ginsiling niya nga nagapadayon ng problema sa trapiko sa syudad bangod sa kadamuon sang pribado nga salakyan
nga nagadugang sa traffic congestion kag problema sa parking areas. Gindugang pa ni Garbanzos nga bangod sang kanamuon sang salakyan nagadamuan ng enforcement operations ginapatuman sa TTMO nga nagaresulta man sa dugang nga huol sa mga motorista. Kung damo sa lakyan, sunok ay Garbanzos nagaproblema sa parking, nagaproblema man sa on-road parking, loading kag unloading ang mga public utility vehicles. Bangod sini nagapanawagan siya sa publiko nga buligan ng syudad sa pagpugok sa trapiko pinaagi sa paggamit sa mga jeepneys, taxis, buses, kagiban pa nga sahi isang public transport. Radyo Pilipinas News. Sa giniwat nga launching ceremony ginpahayag ni Engineer Cleo Alfred Tobias, faculty sa Central Philippine University nga sarang mapasugaan sa gintukod nga small-scale wind turbine sa Butlog Island Concepcion ng 11 ka coastal lights sang barangay. Dako nga bagay labi pa nga tugtog karon, hindi pa konektado sa power grid ang isla. Pinagi sa turbine, ginakapture ang hangin, agud mangin enerhiya nga makapasuga sang mga coastal lights kag barangay hall sang Butlog. Bangod sa bagong teknolohiya, may kaugalingon nga kuruan sang kuryente ang mga pumuluyo sa isla. Radyo Pilipinas News. Turbine sa Butlog Island, ideal gid sa hangin amihan kag habagat. Suno sa CPU faculty. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Amihan man upod habagat ang prevailing wind system sa Pilipinas sarang sa gihapon makatipon sang enerhiya ang gindisenyo nga wind turbine sang Central Philippine University na ginlunsar sa Butlog Island sa Concepcion, Iloilo, Sandamlaglang. Ini ang pathag ni Engineer Cleo Alfred Tobias, isa ka aeronautical engineer kag faculty sa bulutuan sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sino kay Tobias makatiyog ang bakit sa conblade sang turbine ni sa nagabalhin ang direksyon sang hangin. Rason agud makasupot sa gihapon sang enerhiya ang teknolohiya na gina-convert naman sa elektrisidad. Nabatian si Engineer Cleo Alfred Tobias. Sa tiyo naman sang Baguio ginpahayag sang engineer nga gincapacitate na nila mga pumuluyo agud hindi na magtiyog ang buckets pinaagi sa manual brake system ilabi na kung may cyclone wind signal na nakasaka sa lugar. Ginpabugar sa CPU innovator nga ang ilang mga na-deploy ng vertical axis turbines, isa sa Danau-Danau kag isa sa Butlog, may ara sang self-limiting feature. Bukod silingon, nagahinay ang tiyog sa buckets kung tama kabaskog ang hangin para malikawan ang dako nga halit sa mismo nga teknolohiya. Ang turbine sa Butlog may kataason ni 10 meters na may 4 ka buckets. Ini ang manimbag nga source sa elektrisidad sa barangay para sa pagpasiga sa mga street light kag makacharge sa mga gamit kaangay sa cellphone. Karon na nalusar na ang small-scale wind turbine sa Butlog Island, nagalaom si Engineer Tobias nga paagi sini may mas masaligan na nga kuluan sa kuryente ang mga residente sa isla. Ginpondohan ang proyekto sa Department of Science and Technology Western Visayas kag Department of Economy, Planning and Development. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Din sa ulog sa Iloilo Provincial Government ang kadalagan kontra illegal nga droga matapos makakuha sang 99.94% nga drug cleared status. Sa masobra 1,700 ka barangay, isa na lang nga barangay ang nagapabilin nga apektado sa illegal nga droga base sa report sang PDEA Iloilo sa giniwat nga 4th quarter meeting sang Provincial Anti-Drug Abuse Council o kon PADAC. Radyo Pilipinas News. Siyudad sang Pasig ginkilala bilang best performing anti-drug council sa Iloilo. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Daog first place ang syudad sang Pasig sa 2025 search for best performing city o kon Municipal Anti-Drug Abuse Council o kon MADAC sa probinsya sang Iloilo. Nagbaton ang syudad sang 50,000 pesos nga cash incentive kadungan sa giniwat nga awarding ceremony sa Soto Grande Hotel sa Iloilo City. Gimbaton ni Vice Mayor Elsa Chavez kaupod sa LGO 06 Laura Linca Vargas ang Department of the Interior and Local Government o kon DILG Pasig City
Police Lieutenant Colonel German Magbanwa III, Chief sang Pasay City PNP kag pila ka department heads ang award. Pangayag sa city government nga ang recognition nagapakita sang proaktibo nga tikaang sang syudad sa pagpasayod sang kaluwasan sang publiko kag pagpasanyog sang isa kaluwas kag hilway sa droga nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sa ang 65,000 pesos na financial assistance ang alam ko mga rebelde nga nagdesisyon nga magsungka kag nagpabutyag sang suporta sa gobyerno ang distribusyon ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang cash assistance kabayan sang Enhanced Comprehensive Livelihood Assistance Program sa Department of Interior and Local Government nga nagatuyo nga buligan ng mga benepisyaryo nga makapangabuhi sang normal upod ang ila pamilya. Ang mga nagsungka nga rebelde, mga residente, gikan sa banwasang Haniway, Tubungan, Maasin, kag Miagaw. Ang distribusyon ginpatigayon kadungan sa giniwat nga Regional Peace and Order Council 4th quarter meeting. Radyo Pilipinas News. Online application period para sa WBSU admission examination ginpalawig pa tubtob sa katapusan nga adlaw karon nga tuig 2025. Radyo Pilipinas. Si Marian Grace Areñeta may detalye. Ginextend to December 31, 2025 ang online application para sa West Visayas State University o WVSU admission examination. Abiso sa universidad sa tanan niya nakasumite sa online applications apang nagapabili nga incomplete ang status, magbisita sa registrar's office at iyon sang office hours para mapadasig ang pagproseso. Para naman sa main campus, ang examination permits i-release pinaagi sa email umpisa Enero 19 to Pebrero 27 to 2026. Samtang ang mga aplikante sa satellite campuses ang ginabisuhan nga mag-coordinate direkta sa tagsa ka registrar's offices para sa pag-release ng permit. Ang mga successful nga aplikante ang ginapahanumduman nga regular nga mag-check sa email accounts para sa updates kag official nga notifications. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo District Jail, male dormitory sa Banwasang Pututan, patindugan sang gym sa Iloilo Provincial Government. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Katindugan sa Iloilo Provincial Government sa multipurpose gym ang Iloilo District Jail Male Dormitory sa Barangay Nanga sa Banwasang Pututan. Ang gym nagabalor sang 8 million pesos suno sa Kapitolyo. Katuyuan sang pasilidad nga manginhiliwatan sa mga aktibidad sa mga persons deprived of liberty o kon PDLs kaangay sa mga pahampang ug iban pang mga recreational programs. Ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang groundbreaking ceremony nga ginsunda naman sa gift-giving activity. Ara man sa kayuwatan si Provincial Engineer Romeo Andig kag mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology. Bilang pagpasalamat gindaho sa BJMP officials sa kay Governor Arthur Defensor Jr. ang diorama na ginhuman mismo sa mga PDLs. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Good news, may pagbubo sa presyo sang kuryente ang More Electric Power Corporation o More Power subong nga bulan sang Disyembre. Magapatuman sa pagbubo nga 50 centavos per kilowatt hour ang power rate sa More Power. Sa karon nag-average ang residential rate sa 11 pesos and 34 centavos per kilowatt hour. Ang pagnubos ng demand sa kuryente nagbunga sa mas dako nga supply margin nga nagresulta sa mas nubo nga average nga presyo sa wholesale electricity spot market. Bangod sini mas nagadamo ang available nga supply kag mas manubo ang wisang prices. Bisan sa paguntat sa pila ka power plants sa naligad nga mga bagyo gilayon nga na-restore ang operasyon kag bangod man sa pagnubo sang demand, wala sa nagluntad nga seryoso nga disruption sa power market. May nabuhinan man nga transmission charge nga resulta naman sa mas manubo nga regulated charges kag ancillary services gikan sa reserve market. Wala man sa pagbago sa distribution kag metering charges sang More Power. Inatagman sang kumpanya nga may pagbuhin ang system loss rate sa 0.40 per kilowatt hour gikan sa 0.45 sa ligad nga bulan bangod sa pagnubo sang generation kag transmission cost. Ang pagnubo sang presyo karon nga Disyembre ginagabig nga Christmas gift sang More Power sa mga Ilonggos. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. Ugod sa buong adlaw Lunes, ginpasaka na sa Blue Alert status ang alert status ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kasunod sa pagpanghanda sa holiday celebrations kag year-end activities karon nga bulan. Apisan nga hindi pa ini ang pinakamataas nga level sang alerto, ang Blue Alert nagakahulugan nga dapat handa na ang mga emergency responders na magresponde kung gulpi nga maglala ang sitwasyon. Ang Blue Alert status sa Negros Occidental PDRRMC EOC magalawig tubtob alas 8 sang aga sa Enero 2. Radyo Pilipinas News. Nakamonitor ang Philippine Coast Guard District Western Visayas ang 12,056 ka mga outbound passengers kag 13,197 ka inbound passengers sa tanan nga puerto sa rehiyon. Magluwas tigin report sa opisina 239 ka frontline personnel sa Coast Guard nga ginpang deploy sa 5 ka mga istasyon na pagbantay labi na subong holiday season. Naglabot naman sa 27 ka barko kag 69 ka motorbangka ang gin-inspect sang Coast Guard personnel. Sa mga mayara sing palamang kutanon sa biyahe karon nga Pasko kag bagong tuig, mahimo makapakigangot sa numero sa Coast Guard Station Iloilo 0935-659-0186, Coast Guard Station Guimaras 0935-659-0186, kag Coast Guard Station Capiz 0963-800-8443, Coast Guard Antique 031-716-0156, kag Coast Guard Aklan 0961-420-2796. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit Iloilo Police Provincial Office ang isa ka high value target individual sa ginpatagan nga bypass operation sa barangay Bungko, Bototan, Iloilo. Ginkilalang suspect nga si alias Putik, 40 anyos, kag residente sa barangay na nga Bototan. Nakumpiska sa suspect ang masobra 900 gramos ang shabu nga may standard drug price nga 6.1 million pesos. Ano sa IPPO, ginpatigayon ang operasyon matapos ang kapin 6 ka bulan nga validation sa impormasyon nga naghalin sa mga concerned citizens. Gindayaw naman ni Iloilo Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan ang kapulisan sa Manilagon nga operasyon. Naging pahayag na nakuha na papel sa kooperasyon sa komunidad sa kampanya kontra iligal nga droga. Sa karon niya na sa kustudiya sa Bototan Municipal Police Station ang suspect nagpasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas News. Dako nga kadungganan para sa Radyo Pilipinas Iloilo matapos ang ginkilalang kampyon si John Paul Herbas sa Radio News Report of the Year sa 12 Globe Media Excellence Awards. Ginpasidunggan si Herbas ni sa iya istorya pati sa suporta ang ginatag sa Department of Trade and Industry sa mga MSMEs nga may online nga negosyo sa probinsya sa Guimaras. Ang paindis-indis ginbuksan sa mga regional media, bugos nga pungsod nga nagtrabaho sa guwa sa Metro Manila. Nakuha naman ni Sheila Garavines sa sister station Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Cebu. Ang third place kag second place si Rowena Capistrano sa DYRF Cebu. Lakip sa Herbas sa 15 ka mga journalist kag digital storytellers naging kilala sang Jim Meya sa integrated news category kag digital storytelling category. Si Herbas ang nagaisanon nga finalist gikan sa 11 ka entry sa Iloilo kay nagaisanon nga tagdaog gikan sa Western Visayas. Sa ila ika-12 nga tuig, ang tema sang Jimeya 2025 mo ang digitally forward, one barangay at a time, na naghatag pagkilala kag papel sa regional media sa pagbalita parte sa pagpasanyog sang akses sa teknolohiya kung paano nakabulig ang teknolohiya sa paghatag sang solusyon sa mga problema sa komunidad. Ini nga katungganan nagapamatod sang talento, dedikasyon kag kalidad sa trabaho nga ginahatag sang Radyo Pilipinas Iloilo sa publiko. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Brega Sataya ang pagpain sang kapin 199 pesos o 1 million pesos para sa benepisyo sa mga empleyado sa Bacolod City Government. Ini ginalakipan sang 45 billion pesos para sa ipanagtag na collective negotiation agreement incentive, 30 million pesos para sa service recognition incentive, nag 8.8 million pesos para sa productivity incentive allowance o kon PEI, kag 25 million pesos para sa performance-based bonus. Ang mga ini, igapanagtag sa kodipikado ng mga empleyado sa Bacolod City Hall. Magluwas diri, may 29.17 million pesos man nga pondo nga ginpain para sa mga job order kag contract of service nga mga trabahador na pagatagan sang tag
7,000 ka pesos nga gratuity pay. Ang paghatag sa dugang nga benepisyo naghatag pagkilala sa mga pagpangabudlay kag edukasyon sa mga empleyado. Nagalaop si Mayor Gasutaya nga gamiton sa mga tagmaton ang benepisyo bilang motibasyon sa mangin maayo nga pagserbisyo sa pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 sa Radyo aga. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Lunes, December 22, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang ang aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa mga gawpo da sa aton sining nga Facebook Live subong nga aga. Ako na gid lamang inyo alagad, ang inyo tagbalita Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo kanina, on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.